During sa kanyang pag-aresto, yung mga polis, kinuha din yung ilang mga kagamitan nila sa bahay. Yun. And then, kung makikita niyo dito sa video po, kinuha dito yung Mac desktop computer, tablet, pati nga yung automatic BP monitor, yung mga smartwatch, AirPod chargers at iba pang mga gamit. Papasok sila bigla at gagamitan tayo ng dahas at pagpapatayin po kami ditong lahat. Hinahanap po nila yung ulo namin, si pastor po. Wala na po dito matagal na panahon po. Para po tayong tanga paulit-ulit, pabalik-balik. 5 beses kayo nagsiserve dito. Wala naman kayo nakita at babalik. Ano ba yung purpose ninyo? Ano ba yung pinakamotibo po ninyo? Kasi nga, nagka-interest po sila sa mga kingdom properties po namin. Religious compound po yan. Yung mga mata nila nanilisik. Every time makita po nila yung kingdom po namin. Ang nagmamay-ari po ng kingdom na yan, lahat po ng mga kingdom citizens. Kami po ang nagmamay-ari niyan. So itong sinusundan po nila na playbook, mga kababayan, wag po na mawala sa attention po natin. Ito po talaga yung ginagawa nila ngayon. They will really cancel you, they will destroy your reputation sa pamamagitan po ng character assassination na hindi pa po na-convict, paulit-ulit po, rapist, human trafficking, child abuse, sex ring, paulit-ulit po yan. Pabalik-balik po yan. Nakita nyo naman po eh. Then after that po, i-freeze yung mga asset nyo, i-freeze yung mga properties po ninyo, then papasok na po sila dito sa tinatawag natin na rendition at assassination at liquidation. Ano po ang ginagawa ng Marcos government po dito? Hindi po namin naramdaman na safe and secure po kami sa sariling compound po namin, sariling bansa po natin. Kaya, naglipa na po yung mga puti. May mga kwan sila eh. Bawat gabi, walang tigil po ang mga drone po dito, lumilipad. At hindi po yan ordinary na mga drone. Alam ko, parang wala pa ata ang Pilipinas yan. Yung may mga voice recognition, yung mga facial recognition na lumilipad dito sa buong compound po namin, sa Central Headquarters, doon po sa Kitbog, sa Indangan, sa Samal, Prayer Mountain, Glory Mountain, mga kapatid. Kaya pala marami mga puti. Kasi sila po nag-ooperate na. They can operate that kahit na malayo po sila. Ano po ang tinatarget nila? Ito po na-violate po yung privacy po namin dito. Biruin mo, katabi po namin ng airport, bawal nga kami ang palipad ng drone dito, sinisita nga kami kasi bawal nga. Tapos nandyan po sa kabila yung Philippine Air Force, yung TOG po nila. Kung makikita niyo mga kababayan, ano po yung garapan na ginagawa nila dito? Hayagan po yan. Meron pa ha? Kasi when we saw drone paggabi, wala kaming ibang sandata, laser lang. Ngayon, iba nang diskarte nila, pinapatay nila yung ilaw. Pero nakikita pa rin natin, maliwanag na maliwanag. Kasi nga, very obvious. Pagtawid-tawid nila ito, any time of the night po yan. Napakarami po. Ginagawa po nila na intimidation yan. Ano pong ibig sabihin yan? You are all using mga high-tech na mga gadget. Wala naman po ang mga kasundalan, kapulisan yan dito eh. That's why we are calling the US Embassy. Kayo lang po ang may ganyan na mga gadget. And you are violating our privacy po. Dito sa sarili naming compound, religious compound, private po ito, dito po kami nakatira. Another one, yung video dyan na CCTV po sa harap po ng building, itong compound po namin, may condominium po na ongoing construction. Biruin mo, naglagay po sila ng Starlink at saka yung high-powered na CCTV camera. Hindi po ordinaryo na camera yan. Yung camera na yan, may face recognition din po at maka-zoom din po ng ilang mga napakalayo po. Bakit? Nung tinanong po natin yung taga dyan po sa compound na yan, para saan yung camera? Ang tugon po nila, para daw sa perimeter nila. Meron ba kayong nakitang camera na for perimeter security? Nandun sa pinaka 18th floor at ayan. Sa rooftop mismo, dapat doon yan sa may pader nila kung perimeter ang ginagwardyahan nila. At saka naka-Starlink. Anong ibig sabihin yan? Diretso na po yan kung saan lang ibabato, kung saan yung command center ng CCTV na pwede lang ibato kahit saan. Just to monitor in and out and all the activities po dito po sa Kingdom of Jesus Christ. Yan po. At doon, no, na nasupil po natin, ngayon tinanggal po nila. Tinanggal po na, baka ililipat na nila. May isa pa, sa kabilang gate. Dalawa kasi yung gate natin dito. May isa pa. Just, hindi po kami titigil. Mag-iingay po talaga kami. Kasi you are really violating our privacy here of our own compound. Araw-araw, gabi-gabi dyan, nagpapadala kayo ng mga spy ninyo, mga intel nyo dyan sa harap. Yung pagkakandak nyo ng mga checkpoint, for the first time in history,
Grabe, yung checkpoint ninyo, kanto lang po ng compound namin, kabilaan, dulo dyan, dulo dito. Palitan po yan. PNP, HPG, biro mo, nag-checkpoint na yung HPG. Kasi ang sagot pa nila, nagtumutulong daw siya sa traffic. Wala pong traffic dyan, highway po yan. Tapos, pag nag-checkpoint sila dyan, 5 patrol cars, naka-loaded po yan, full battle gear. Dyan po sa may kanto po ng Camellia Homes, private subdivision yan eh. Tapos dito sa kabila naman, nagtatago po sa damuhan. Damuhan dito po sa eskwela na hindi pa po tapos. Sa Lyceum po, LPO. Then yung isa po doon sa landmark, kabilang kanto naman po. And once tanungin, kasi tinatanong po natin, because that is our right. Sir, ano pong ginagawa natin na checkpoint? Hindi namin alam eh. Dito lang daw kami nilagay. Biruin mo ganyan mga tanong. Mga sagot po nila. After that, HPG, mayroon din po yung sa city po, DCPO, TMU, mayroon din pong SWAT, papalit-palit yan. At kung for security purposes, naobserbahan namin, once magpatrolya po sila, start po dyan sa kanto mo ng property ng Kingdom, lalarga yan, yung patrol car nila. Akala mo, didiretso doon, sa sasa, hindi po. Iikot na mo, mag-U-turn, dyan lang din po sa kanto, kabilang kanto po namin. So tayo po yung chine-checkpoint po nila. Tayo po yung binabantay niya. Mga kababayan, di ba pag may mga police, may mga checkpoint, you will feel safe and secure. Kasi nga, nag-checkpoint, para ito, para makita yung may mga masamang mabala. Pero hindi po eh. Every time makikita namin yan, no, we feel like na-intimidate po kami. Hindi po feel na safe po kami sa sarili po naming lugar. Pinapadala niyo po dyan, mga spy po ninyo. Biruin nyo, sisigawan kami dyan, natatapunan kami ng granada. Tapos may padala pa kayo dyan ng mga spy, mga puti, mag-dirty finger sa amin. Pambabastos po yan. Tinatakot nyo po kami. Because we are there day and night, ulan, init, alikabok, madaling araw, buong araw, wala pong alisan dyan, nananalangin po kami. We are having our prayers there. Hindi po namin iiwan yung lugar po namin. Bago lang, the other night po, nagpadala naman kayo taga patrol group ninyo. Nag-issue kayo ng mga ticket sa nakapark po namin na sasakyan dyan. For the first time, matagal na po yung compound namin dito. Ginagamit talaga namin yan, yung sidewalk na kasi nga, this is a church property, marami pong nagsasamba dito. Meron din pong paaralan, Jose Maria College, meron din pong restaurant. Nagpa-parking talaga po dyan. At hindi po yan nakaabala sa traffic. Bakit po sinisingle out ninyo kami? Sa buong Davao City, marami po mga paaralan din. Nagdo-double parking pa, kinuklose nga yung isang block talaga kasi nga ginagamit niya ng paaralan. May mga simbahan din, nagdo-double parking kasi nga simbahan po yan, marami po nagsasamba. Ito po sa amin, sir, ma'am, bakit po sinisingle out ninyo? Nagbigay po kayo ng ticket today, kahapon, then kanina, nagbigay na naman kayo, the same po na tauhan. At ano po yung sabi niyo? Sir, tanggalin nyo na lang po yung mga nakahilerang sasakyan. Hindi po namin tatanggalin yan, sir, ma'am. Yan yung first line of defense po namin. Bakit gusto yung patanggalin? Para lulusob kayo agad? Madali na lang ang paglusob. Gigibain na naman ninyo yung mga walls, yung mga gate po namin. Biruin nyo, binigyan nyo lang kami ng ticket, tapos ipapatanggal nyo pa. Tapos, you are intimidating us na ipapatowing po ninyo. Ngayon lang po nangyari yan. Matagal na po kaming gumagamit dyan po. Kami po ang naglilinis, nagme-maintain po dyan. Kalinisan po. Tumutulong po kami sa traffic flow po dyan lahat. And then bigla-bigla na lang, tapos pagtanungin po kayo, sir, ma'am, inutusan lang po kami. Sino po ang nag-utos po sa inyo? PNP Region 11? Sa Krami po, kay General Marbil? Part po ba ito sa utos po ninyo? Para takutin po kami, para tanggalin yung lahat ng mga sasakyan dyan, wag po nyo po kami i-single out. Punta po kayo dyan sa iba't ibang paaralan at iba't ibang pong simbahan. Ganyan po ang nangyayari. Mas malala pala dun. Kasi nga nagkakatraffic. Dyan po hindi po nagkakatraffic. Ma'am, sir. Bakit kami po sinisingle out po ninyo? Kasi nga nakatanggap na kayo ng utos at all costs. You will use all government resources just to pin down the kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo C. Kibuloy. Ganun po kagarapalan. Ganun po yung pag-apak po ninyo sa aming mga karapatang pantao. Lahat po yan, day and night. Ginagawa na lahat ng kalang pamamaraan po para lang takutin po kami dito. Pero hindi po kami natatakot. Kasi po, once
Pag wala kang ginawang kasalanan, malinis ang conscience isipan mo, hindi ko po natatakot. Patuloy po kayo manindigan po kasi alam namin ang tinatayuan namin yung katotohanan. Maraming salamat po. Liderato ba ng Philippine National Police at yung mga opisyales, no, yung mga police officers sa pumunta sa tahanan ni Miss Pauline Canada, ginawa nila yung, may ginawa ba silang paglabag doon sa karapatan ni Pauline Canada by denying her access to counsel? Yung, ano ba yung naging potential na violation na nagawa nila and possible po na punishment na pwedeng kaharapin ng mga opisyales? I think unahin ko muna si Atty. Torreon. Yes, there is really a violation. As a matter of fact, it is a stark violation because General Torre is a general. I was told that he is a highly intelligent general. I was able to talk to him. He seems to be intelligent also. I must give him credit for that. However, it is not a compliment to him this time around, knowing the fact that when Ma'am Pauline was arrested at around past 1 p.m., she was read the Miranda rights. Yung nagbasa daw sa kanya ng Miranda rights, nanginginig pa yung babae na pulis. Sinabihan ni Ma'am Pauline, please, I want to talk to my lawyer. Pwede ba matawagan namin si Atty. Torreon para nandito naman siya? Ayaw, hindi siya pinansin. Nung dinala na sila doon sa sasakyan, nagsabi na naman siya. Instead, nagtawag pa nga sa akin, yun nga lang, ibang pangalan ang nagamit niya, Beater Isis, yung pangalan niya. Hindi naman kami friends ni Beater Isis eh. At saka doon nila na-prove talaga na wala kaming communication with any one of the accused, no? Di ko napansin kasi hindi naman kami friends. But it would prove that she really tried to contact me twice or thrice, no? Now, buti na lang, somebody was able to take a video of the arrest and was able to send it to, I think, 2 or 3 members of in the afternoon. Yes. Kaya dumiretso po ako kaagad doon sa, Camp Katitipan. But before going to Camp Katitipan, while on the way, tumawag ako kay, General Torre. Di lang tumawag, nag-text pa ako. Dalawang beses first, pero nung hindi na talaga ako niya pinapansin, maski tawag, nag-text ako, General, meron kasing video na kumakalat ngayon na nadakip niyo talaga si Ma'am Pauline Canada. I need to see her. Hindi talaga ako pinansin. Kaya nga, medyo nung nasabihan ako nung press conference na hindi daw ako nag-contact sa kanya, at saka hindi daw ako tumawag sa kanya, sinabi ko talaga that it was a lie. Kasi maski anong sasabihin mo, hindi niya ma-deny yun kasi nandyan pa yung mga text messages ko sa kanya, meron din yung mga call logs ko na tumatawag ako sa kanya. At saka nalaman ko, nung pumunta ako noong July 13 kay Ma'am Pauline, nung pagdating ko pala doon sa Camp Katitipan, nag-fill up kaagad ako ng visitor's form, na picturean ko pa nga. Alam pala niya na nandun ako. And nung tumatawag ako sa kanya, sinabi pa kay Ma'am Pauline na, yan, abogado mo, tumatawag sa akin, wala na siyang magagawa dito. Sabi pa, nung nag-usap daw kami sa Dusit Tani Hotel, nagpatulong daw siya sa akin na ipasurrender daw yun, maski isa o dalawa sa mga accused, hindi daw ako niya binalikan. Paano ko naman siya balikan? Mapo-force ko ba yung kliyente ko na mag-surrender? In the first place, wala nga akong contact sa kanila. And it's their individual choice kung gusto nilang mag-wait muna doon sa mga remedies namin doon sa Department of Justice na motion for reconsideration or sa petition for certiorari doon sa Court of Appeals. That remark that he gave to Ma'am Pauline, which was likewise heard by the husband, proves that it was not really true that I did not exert efforts. Of course, kilala ko na yan si Ma'am Pauline. Matagal na po. Worried ako talaga na baka i-torture or baka na-kidnap na. Bakit ayaw nila angkinin? So, pero lumalabas na ngayon ang katotohanan na yung sinabi niya, hindi talaga totoo.
Thank you very much, Attorney Torion. Kasi nung when Miss Pauline Cano was presented to the media, it was mahaba yung oras na nandoon sila, nandoon pa siya at hindi siya nabigyan at all na makontak ang kanyang abogado. With our lawyers here sa panel natin, would you like to add po kung nagkaroon ba ng violation ng ating PNP doon na for that long hours na hindi siya nakausap ng abogado niya? Attorney Adam? Practically, there was a violation because under the Constitution, the moment that the person is arrested, Article 3, Section 12 will take effect immediately. It will be triggered. Ano ba sabi ng Article 3, Section 12 ng Constitution natin? Ang sabi doon, any person under investigation or during the time na naaresto siya for the commission of an offense shall have the right to be informed of, Section 12. Right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. Based on what happened here, the arrested person, Ms. Pauline Canada, was seeking for the assistance of Attorney Torion, but she was denied. So there was a clear violation already, and particularly, it was supplemented by the rules of court under Rule 113, Section 14, that the lawyer should not be denied access also to his or to her client, especially when the client needs the lawyer. So at any time, wala yan siyang time limit or wala yan siyang parameter na sinet doon sa rules, kasi nga at any time na nangangailangan ng legal assistance yung isang detainee or isang naaresto, the lawyer should assist that person at any time. And RA 7438, this is the substantial law of the Constitution and the rules, provide that hindi mo talaga pwedeng i-deny ng lawyer yung taong naaresto. So in this case, there was a violation of the Constitution, there was a violation of the rules, and there is a violation of our substantive law. In fact, the violation under RA 7438, particularly Section 2, Paragraph A in relation to Section 3 is criminal offense. So I do not know if we are going to pursue the case in relation to this, kasi nga ilang oras yung dumaan before pa naka-access si Miss Pauline Canada ng counsel niya. And yes, Attorney Laina. Yeah, I just want to add this. In relation to Section 12 of the Article 3, which is the Bill of Rights of the 1987 Constitution, it states there, Section 12, number 2, secret detention, places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. So that adds even more teeth to the fact that she was denied her right to counsel for at least 24 hours. Now, we also still have to check what time she really was arrested, because according to the reports, she was arrested in the afternoon. But we have to check that also, because there might be, baka hindi ho siya sa hapon na aresto. Pero titignan pa po namin yan based on the intelligence that we were able to get. But this is still raw. We need to verify this yet. Thank you very much. Yes, Attorney Adam. Ma'am, I just want to add, kasi nga, dito sa Article 3, Section 12, the reason why it was clearly guaranteed by our Constitution to prevent the possibility of torture, force, or violence, or any form of threat or intimidation while she was, or while the arrested person is there. So kailangan talagang merong assistance ng legal counsel. In fact, ang sabi dyan, sa paragraph 4 ng Article 3, Section 12, na kapag nilabag ng Estado, nilabag ng kapulisan ang constitutional guarantee or yung constitutional right ng arrested person, that police is liable for penal and civil sanctions for violation of this particular provision of the Constitution. No amount of law, even if wala yung RA 7438, you can immediately use Article 3, Section 12. Not only criminal, not only admin, but also civil
for damages, civil case, compensation to the rehabilitation of victims just in case it will be proven that there was torture or intimidation during those period na hindi siya na-assist ng abogado niya. Thank you If I very may much, Attorney add, Adam. Ma'am Yes? Yeah, Attorney Torion, yes po. Ang nangyari kasi doon, no, hindi siya binigyan ng access. If you will remember, we decided na magpa-interview kagad ako, no? Kasi nga I was really apprehensive na baka itatago siya inkomunikado or she will be subjected to severe questionings because I know for a fact that they really would like to know the location of Pastor Apollo Sikibuloy. Yun talaga ang primordial consideration nila. Alam ko na ayaw nila ako bigyang access kay Ma'am Pauline. Ang nangyari dyan sa interview na yan, nung dumating na sila sa Manila, ang nangyari pala, nung pag-on nila sa kanilang radio, ang una nilang narinig ay ikaw po, Ma'am Hana. Ang sabi mo kaagad, malakas eh. Anong masasabi mo dito, Attorney Torion? Yan yun. Ako, nagpa-interview ako dyan. And I raised the fear that she might have been kidnapped kasi hindi naman siya ina-acknowledge ng mga pulis or she might have been tortured. Bigla daw taranta or nawindang, yun ang word. Si General Torre, nagtanong kaagad kay Ma'am Pauline, uy, kinidnap pa kita? Tinorture ba kita? Parang na-stress daw si General Torre during that time, no? Of course, he can also deny that again. But the fact remains is that the reason why Article 3 Section 12 is there in the Constitution is dahil nga yan, nung panahon ng martial law, marami pong nawawala, maraming dinadakip na hindi man lang ma-report sa police. Kaya in order for that not to be repeated again these days, no, it was already enshrined in the 1987 Constitution to prevent this enforced disappearances, to prevent abuses against the human rights of persons. That is why the Republic Act 7438 is very specific under Section 2 thereof that any person detained or arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by counsel. At all times So kaya yung pagka-aresto pa lang niya, nung nag-request na siya ng lawyer, dapat pinagbigyan yun. And kaya nga dyan, no, sa paragraph B din, no, any public officer or anyone acting under his order or his place who arrests, detains, or investigates any person for the commission of an offense shall inform the latter in a language known to and understood by him of his rights to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice, who shall at all times be allowed to confer privately with a person arrested, detained, or under custodial investigation. Kung wala nga siyang counsel, hindi siya maka-afford, bigyan pa nga siya dapat. At saka kung mag-violate ka nito, no, nandun po sa Section 4 na yung officer po na mag-violate nito ay pwede pong mahatulan ng pagkabilanggo 8 to 10 years po, no? O hindi mo siya ipaalam yung rights niya or hindi mo siya bigyan ng access sa kanyang abogado, 8 to 10 years yan at may perpetual disqualification to hold public office. Bakit ito masyadong istrikto? Kaya para lagi hindi na maulit yung mga abuses na nangyayari nung panahon ng martial law. Hindi yan ang nangyari ngayon sa panahon ng ating Presidente Marcos, parang de facto martial law na nga kayo. Walang declaration ng martial law, pero yun po ang nangyayari ngayon. Maraming salamat, Attorney Torion. Pero alam mo, Attorney Torion, kasi sabi mo, kung hindi pala kita na-interview at lumabas tayo sa balita, hindi maglalabas na impormasyon ang PNP na nahuli na nila si Miss Pauline Canada. Kaya nga nag-react yung media kung bakit nagkaroon ng blackout sa media. At magugulat na lang tayo na in the morning, ipapresent na pala ni DILG Secretary Abalos sa media. Kaya nagagalit din yung local media dito sa Davao kasi nandito nangyari yung paghuli pero gusto nila i-present sa krami. Kaya nga, ang ano pa doon, nagpalabas pa sila ng news, di ba, mga 11 o'clock, na nandun daw sa Buhangin Police Station. Minislead tayo, no? Pinapunta natin yung mga abogado natin. Ako nga gusto magpunta doon.
may threat man na i-atake na naman daw tayo. So dito na ako natulog. Kung pumunta yung ating mga abogado doon, hindi pala nakapunta doon yung si Ma'am Pauline Canada. Tingnan mo dyan, pinalabas nila. Canada is detained at the Buhangin Police Station pending further investigation and official statements from PRO 11. At that time, 11 o'clock, nandun na siya sa Manila. Ang problema pagdating doon, walang gusto magtanggap sa kanila. Bakit? Kasi natatakot, na-news na kasi, na-news mo na Ma'am Hana. Walang magtanggap sa kanila kasi nga may irregularity. Alam ng mga pulis na may irregularity talaga. Walang magtanggap. So saan nakatulog si Ma'am Pauline? Sa hotel. Sana all. No? So sa hotel siya tulog. And then the next day, prinisinta na siya ni Secretary of Interior and Local Government, Abalos. Yan po, parang suma na, anong tawag nito? Gitabunan ng tibok. Hapit na kuyapan si Ma'am Pauline, kay claustrophobic si Ma'am Pauline. No? Hapit na kuyapan. So after nakita nila, pinapunta doon sa medyo hindi na mainit na lugar kay para mabugnawan siya. Thank you, Attorney Torreon. Yes, Sister Nori. May dagdag lang ako. Attorney, do you think ipapresent nila si Pauline kung hindi tayo nag-press con at hindi natin na ipaalam sa madla na dakip nila si Pauline? Siguro napilitan na lang silang ilabas. Kasi wala silang plano, diba, Attorney? Pabalik-balik ka doon, pumunta ka sa Katitipan, yung mga reporters natin, pumunta din doon sa Buhangin. Yan, yung media na mga bias din, sinabi Buhangin. Wala naman, diniretso nila sa Krame. Kung hindi nagpa-interview, ma'am, I really doubt it. Because I know parang ang purpose talaga nila is ipitin or itry talaga to secure information kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi yun talaga ang tingin ko na intention nila noon. And meron pa ngang question on legality noon eh. Bakit dinala ka agad sa Camp Crame na dito man siya sa Davao City dinakip? With more reason na dapat may abogado siya, no? Kasi sino ba ang arresting officer doon, no? So ang arresting officer doon, siya ang dapat ang magawa ng report, no? Return doon sa korte, no? So yun ang mga takot insofar as procedure is concerned doon sa pulis ng Krame, sa Camp Crame, kaya walang gustong magtanggap sa kanya at first. O nga, Attorney, ito lang, dagdag. Kasi kung nagawa nila yung Pauline na aresto tas hindi talaga nila pinaalam, posible ba, ito lang, tatanong na, tama talaga yung extraordinary rendition? Kasi paano kung kay Pastor nangyari? Kukunin nila si Pastor, tapos wala na tayong balita. Kasi ngayon, hindi nga natin alam kung nasan si Pastor. Tapos, kung makuha nila si Pastor, no, God forbid, posible na talagang mangyayari yung extraordinary rendition na hindi na talaga natin makikita. Same kay Pauline. Kasi kung wala lang talaga yung camera at hindi na live at hindi nakuha yung video, I doubt, no? Tanong lang talaga, wala talaga silang balak na ipaalam. So, posible, ganun din talagang gagawin lang sa ating mahal na pastor kung magkakataon man na kaya yon ang inaano natin na ano ba nangyayari ngayon. Di ba, Attorney? Ito, nagtatanong lang ako kung posible talaga yung sinasabi na extraordinary. Kung si pastor yon nakuha nila. It is indeed a possibility kasi kung hindi iyon na-publicize, kung si pastor nakuha nila, sigurado ako baka merong media blackout. Tapos, 4 months or 5 months thereafter na lang natin malalaman na nandun na pala siya sa Guantanamo Bay sa Cuba. Nandun na siguro sa mga black sites, no? God forbid, Allah forbid that will not happen. If it happened to Ma'am Pauline Canada na hindi sana ipinaalam, kung hindi na news, kung wala yung video, no? At least somebody was able to take a video, napilitan silang ipaalam na nadakip na pala si Ma'am Pauline Canada. If this happened to Pastor Apollo Kibuloy, there is really a great probability that he will be extraordinarily rendered and would be transmitted to another jurisdiction without us knowing. Nung nandun ako kanina, kaya nga nandito ako ngayon sa Manila,
nandun ako kanina, may revelation si Ma'am Pauline. May mga general na bumibisita sa kanya. Tapos, yung isang general na bumisita sa kanya, nagsabi pa, hindi nagperma doon sa logbook, dumiretso lang, no? At nagsabi pa, tingnan mo yung nangyayari sa iyo ngayon. Ikaw lang nadakip. Kailangan siguro magkuha ka na ng abogado. At baka posible na ano ka dyan, ma-convict ka kung wala kang sarili mong abogado. Sabi ni Ma'am Pauline naman, supported naman kami ng ministry, ng lawyer. Hindi. Kaya para ma-free ka. Parang idea is, parang kinukumbinsi siya na magiging state witness. Sabi naman ni Ma'am Pauline, ano i-witness ko? Wala naman talagang kasalanan si pastor. Kung basahin mo yung affidavit complaint, ang pangalan ko nakasaad na lang doon sa wherefore. Totoo nga. Because if you will review the affidavit complaint of the lone complainant dito, yung pangalan po ni Ma'am Pauline, hindi na-mention in the so many paragraphs doon na po sa wherefore. Kaya si Ma'am Pauline confident na wala talagang kasalanan siya. Hindi nga siya na yung specifications of or omissions which are considered to be alleged violations of the law were never described, nor stated, nor even hinted in paragraphs 1 up to 44 of the affidavit complaint. No? So, kaya sinabihan niya yung general, Sir, maski ano pong isabi niyo sa akin, hindi po ako tatalikod po sa ministry kasi ako lang, minsan, matagal na akong wala sa ministry pero hindi naman ako lumabas. Babalik na nga sana ako, pero hindi ko po gagawin yun na mag-testify ako against the kingdom leaders. Yun na, sinabihan na niya. Diretso. Di ba, attorney, yung mga nag-press con sila, tapos yung sinasabi ni General Torre, kaiba, baliktad din yung mga kasinungalingan po na sinasabi nila. Ano ba yung nangyari, attorney? Ito na lang, pinapalabas na naman natin yung katotohanan, so sabihin na natin dito para alam ng lahat mga ginagawa nila. Sabi niya doon sa sa press conference na yan, no? Na sabi niya na na hindi daw ako tumawag nga sa kanya, no? At wala daw akong hindi daw ako nag-try na nag-text or nagtawag sa kanya, pero hindi po 'yun totoo, no? Kasi nga po nung pumunta ako at 3:04, no? Sabi niyo, I was not aware of the presence of Attorney Torion sa kampo kahapon, and most probably, sino ang nakausap niya? Because the people who arrested Pauline ay kaunti lang ang nakakaalam. Naku naman. Alam niya, doon na nandun ako, 3:04 p.m., nag-fill up pa nga ako ng, ng kanilang visitors form. Pinicturan ko yun at nakita na yun sa media na anong tawag nito. May picture pa ako doon sa Camp Katitipan mismo. At saka yung secretary niya, ang sabi sa akin, Sir, wala po dito si General Torre, nandun po sa Manila. Kung ganun ba? Nandun pala sa Manila? Kasi saan ko hahanapin? Saan ko makausap si Ma'am Pauline Canada? Nadakip siya . Ang sabi sa akin, wala naman po dito, hindi totoo yan, fake news yan. Na ako naman, nag-report kaagad ako sa leader ng KOJC. Ma'am, fake news daw ito. Nagsabi naman yung leader ng KOJC, attorney, hindi po totoo yan. May video po. So, pag sinabihan ko na may video daw, sabi, wala daw talaga. Tinext ko si General Torre, Sir, may video po, baka hindi nyo alam na nakuha na si Ma'am Pauline Canada ay dinakip po ninyo. Okay? Pero hindi talaga ako nireplyan ni General Torre. So, text messages do not lie. Call logs do not lie. So, as between his declaration and my declaration, may formal demand letter. Nag-write talaga ako, nagpa-receive ng formal demand letter through my associate, si Attorney Carlena Luz, no? So, pinapunta ko doon, ipa-receive mo talaga ito. So, na-receive yun. Ayaw pa sana tanggapin yung formal demand letter. Wala silang nagawa kasi
kinumbinsi na aking associate na kung hindi mo tanggapin ito, masasali ka sa kaso. Di na pugos, na forced to accept the demand letter. No? So, meron tayong text messages, 3. Meron tayong call logs na tumawag tayo sa kanya. Nag-fill up tayo ng kanilang visitors form. May pictures tayo na nandun tayo sa Camp Katitipan. May demand letter tayo. So, anong ibig niya sabihin? Ito bang lahat ay hindi totoo? Na meron pa ngang received by yung ating demand letter? So, this only goes to show really that General Torre is trying to hide the fact that we tried to give assistance to our client but he refused it. He ignored it. Attorney Torreon, is there a possibility na may violation? Kasi ang impression, ako personally po, the way I see it po, Attorney Torreon, parang ini-stage nila kay Miss Pauline na walang effort on our side to give him or to give her a lawyer. And then may may mga lumalapit pa sa kanya telling her, oh, kumuha ka ng lawyer. And wala bang na-violate yung kung sino man general ang buwibisita sa kanya na ayaw mag-log doon, na parang sinasabing maging state witness siya? May violation din yun kasi yung magtanong-tanong na siya, that is also in the form of an investigation. And in that regard, no, the law requires and the Constitution requires that at all times, he or she should be assisted by counsel. So kaya nga sinabihan natin si Ma'am Pauline na next time around baka pwede sabihan na lang na kung wala yung abogado niya, hindi na lang siya magpakita po doon, no? Hindi na lang siya mag-accede to any conversation or investigation for that matter. Yun po yung na-emphasize natin sa kanya kaninang umaga po doon sa Camp Crame po. Okay naman siya, medyo high spirits na siya kanina. Attorney, meron lang po akong tanong and a clarification. Kasi during po the press conference nito sa Crame, si Torre, sinabi daw po ninyo, no, inintroduce niyo po yung sarili niyo bilang counsel o lawyer for the fugitives. Yun po yung ginamit niyang term. And nangako din daw po kayo na makikipag-cooperate po kayo para po sa surrender ng ating mga akusado po. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang sabi niya sa akin, Attorney, ipasurrender mo na lang maski isa or dalawa. Sabi ko sa kanya, sir, ako po ang abogado nila, pero hindi ko po yan ma-require sa aking mga kliyente na ipasurrender sila. In the first place, I do not have any communication with them. And secondly, it is their right to decide whether or not they will surrender or not, or they will rely on the petition for certiorari or the motion for reconsideration that we filed with the Department of Justice. Alam niya yun. Kaya nga nung tumawag ako at that time, pinakita pa niya kay Ma'am Pauline, no? Oh, abogado mo, tawag-tawag sa akin, no? Oh, nung nag-usap kami sa anong tawag ito, sa Dusitani Hotel, nirequest ko siya na ipasurrender yung at least kayo. Hindi na niya ako binalikan. Oh. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan po, General, alam ko naman po na gusto po kayo maging chief PNP. Pero wala namang masama doon. Anyone can dream a better position. But in our desire to achieve that position, we should also be cognizant of the fact na meron ding tayo mga batas. Huwag natin i-defy yung mga batas para lang ma-achieve natin yung ating mga minimithi o ating mga dreams in life. Sundin pa rin natin ang batas. Still on the case of Miss Pauline Canada, kasi nakuhanan sa CCTV nila sa tahanan nila. Now, kinuha nila ito noong July 11 at binalik noong July 16. Now, the question is, kasi warrant of arrest ang dala nila. May nilabag ba silang batas ng kunin itong mga gamit na ito na wala naman silang search warrant? Pangalawa, bakit
inabot ng ilang araw bago ibalik. At anong ginawa nila for that long period of time na nasa kanila itong mga computers na ito, itong mga tablet na to. And grabe na po yung pang-abuso nila. Hindi, porket mabait ng mga taga-kingdom, talagang, if push come to shove, ano po dapat ang gawin natin kapag ginaganito na po tayo? So as to the confiscation of these the said items, the police cannot really confiscate these items because this is a violation of Rule 126, Section 3 of the Rules of Court. So ano ba tong mga items na to? Are these illegal items per se, 'di ba? Mga desktop, Mac, desktop computer, tablet. So are these illegal? Are these even dangerous, or does it put harm into the person of the police officers for them to confiscate these items? Diba hindi? So, nakalagay naman sa Rule 126 na you can confiscate items if these are the subject of the offense, these are fruits of the offense, and these are used as means of committing the offense. So, what's the reason for confiscating this item? So clearly, this is a violation of the rules of court, particularly in Rule 126, Section 3. If I may add, Ma'am Hannah. Yes, go ahead, attorney. Yung Rule 126 na na-cite ni Attorney Eunice, even presupposes that there is a search warrant. Wala nga search warrant eh. I do believe that there may be grounds to file a case for robbery. Kasi it came with force upon things eh. So, the fact that they returned it would perhaps alleviate any civil liability that may be imposed. But the crime was already committed and the administrative liability already attached. Such that the police who took these items can be made administratively liable, and there may be grounds to believe that they may also be criminally liable, although the civil aspect of the case may be lessened simply because of the fact that they returned the items which were taken illegally. Yun po ang pananaw ko. Posible po ako magkamali, pero may basihanan talaga kasi ang original case naman dito, rape eh. And then human trafficking, naging human trafficking. Tapos naging may feature na of anti-money laundering because in the penultimate portion of the information, yung administrative matter 21-03-13-SC was cited, but it did not really give them the license to take the personal items of Ma'am Pauline Canada. And the fact that ang may-ari pala nung yung parang desktop, ay hindi po si Ma'am Pauline, sa husband po niya. Oo. So, may problema talaga dito legally.